Hello guys, magandang hapon. Andito tayo ngayon sa probinsya. Unang araw ng ating bakasyon ngayong 2024. Andito ang pamangkin ko gumagawa ng uling. Alam niyo po ba na ang uling ay isa sa pangunahing source na panggatong dito sa probinsya? Ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng uling na mula sa bao. Yan ang pamangkin ko. Naglalagay pa rin siya ng bao. Yung coconut shell. Ayan. Tapos ngayon nilagay yung bao sa ginawang hukay sa lupa. Sinindihan. Tapos ngayon hahayaan muna siyang maging uling. Yon. Liliyab yan siya guys. Pag yan ay hindi na coconut shell, yung kulay uling na charcoal na talaga, tatabunan siya ng lupa. So yun guys, mamaya titingnan natin kung papaano siya tatabunan ng lupa. Ayan na guys, yung coconut shell lumiliyab na. Apoy na siya. Ayun itim na siya, naging uling na talaga. Wala na yung shell ng coconut. Charcoal na. So, ngayon, yan ay tatabunan na ng lupa. Ayan na guys. So, tatakpan na siya. Lalagyan muna ng yero. Ayun, yero. Bago lalagyan ng lupa. Ayun. Bakit kailangang tabunan siya guys? Kasi pag hindi tinabunan, tuloy-tuloy lang yung apoy niya, magiging abo. So, hindi siya magiging uling. Kaya dapat tatakpan siya para mamamatay yung apoy at magiging uling. So, hindi siya madudurog at hindi siya magiging abo. Ayan. So, may yero siya para hindi direkta yung lupa. Para pag kinuha yung uling, madali siyang mahukay. Ayan. Tinatabunan na siya guys. Tapos yan ay overnight siya na nakaganyan. Bukas, kukunin na yung uling dahil patay na yung apoy nun. Wala na siyang apoy. Uling na siya. Kukuhanin na, hahanguin na siya dyan. At yan ay ipangbebenta. Yan guys ay galing yan doon sa puno ng nyug sa lupa namin sa bundok. Pinaanin ng kapatid ko, pinakupras, at yung baon niya naman ay ito, binilad din, gagawin siyang uling. So, ang puno ng nyug guys ay halos lahat napapakinabangan. Yung puno, ginagawang lumber, yung dahon, ginagawang pangbubong ng bahay, ginagawang gawa ng suman sa ibos, yung kakanin. So, maraming purpose. At yung tingting, ginagawang walis. At yung bunga ay ginagawang buko at ginagawang nyog, din ginagawang kopras. So maraming pinagkakagamitan ang nyog. Ayan na guys, wala na siyang usok na lumalabas. Konti na lang. Ayan na guys, ganun na. Tinakpan lang ng lupa. So, mag-aantay na lang tayo overnight hanggang bukas bago siya i-harvest yung charcoal niya. Ayan guys, so dapat wala talagang lumalabas na usok. Ito, meron pa siyang usok na lumalabas. Kasi, ibig sabihin, ayan ibig sabihin, sumisingaw yung usok. Pag ganoon, singaw siya, ibig sabihin, may apoy na tuloy-tuloy na hindi siya mamamatay. Ayan. So, dapat walang singaw ang lupa para malaman na walang singaw, wala nang usok na lumalabas. Para yung apoy, mamamatay siya. Kasi pag hindi namatay yung apoy, magiging abo yung uling. Ayan na guys,
hinuhukay na yung ginawang uling. Ayan, inaalis na yung lupa sa ibabaw. Medyo umambon guys, buti hindi malakas. Ayan o, kaya medyo basa yung ibabaw ng lupa. Ayan o, naalis na yung lupa na nakatabon sa ibabaw. Ayan. Aalisin na yung yero na itinakip. Ayan. O, ayan na guys. Yung uling ng bao. O, buo-buo siya. Hindi siya durog. Ganyan talaga ang ganyan talaga ang uling ng bao. Yung coconut shell. Ayan. Kukunin na siya. Ilalagay na sa sako. Ayan guys, pag meron talagang hindi na nagiging uling lahat. Ayan, hindi rin maiwasan yung paggagawa ng ganyan. Pero okay lang yan. Carry lang yan. Kasi pag pinagtagal yung apoy, madudurog na yung uling niya. So yung ilalim talaga, hindi siya magiging uling lahat. Ayan. Pero kukunti lang yan guys, ilang piraso lang yan. Ayan. Kaya hindi pwedeng maramihan kung gumawa niyan. Pakonti-konti lang. Para lahat magiging uling yung ilalim. Ayan o. Ayan guys, dapat nakamask sila para hindi nalalanghap yung usok ng uling. Wala na siyang usok actually, parang lang yan, parang alikabok lang. Kung nakarating na kayo sa puntong ito, makikisuyo naman po, paki-like kung nagustuhan nyo ang video na to, at paki-subscribe na rin po ang YouTube channel Mama Ern's Vlog, at pakipindutin na rin ang yung notification bell para updated po kayo sa susunod na post natin. Pagkatapos niyan, ireripak na yan at pangbenta. Ayan, mahigit isang sako ang nakuhang uling. Okay guys, sana nagustuhan nyo ang pagbabahagi ko sa video na to tungkol sa paggawa ng uling sa probinsya. Thank you very much. God bless us all. Bye. I heart you.